No, nga kanpawayanto nating seniors, kung kayo ay 16 o 65 pataas at naghihintay sa inyong pensyon ngayong Marso 2026, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil mayroon akong balita na maaaring magbago ng inyong buwan. May 4,400 na papasok sa inyong ATM account ngayong linggo at maraming pensyonado ang hindi pa nalalaman kung kailan eksaktong darating ang pera, kung ilan talaga ang dapat nilang matanggap at kung ano ang mga bagong patakaran na maaaring makaapekto sa kanilang bayad. Hindi ito biro, kaya nandito ako ngayon, hindi bilang isang opisyal, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan na umupo sa tabi ninyo, nagtatasa ng kape, at gustong tiyakin na hindi kayo mawalan ng kahit isang piso na para sa inyo. Lalo na ngayong Marso na ang presyo ng bigas ay hindi bumababa, ang kuryente ay patuloy na tumataas, at ang bawat daan pisong papasok sa inyong bulsa ay mahalaga. Maraming seniors ang nagsabing hindi nila alam na may dagdag na 500 hanggang 1,000 sa kanilang regular na pension na hindi nila natanggap dahil lang hindi sila nakapag-update ng kanilang records sa SSS o GSIS. Ngayong araw na ito, tututukan natin ang lahat kung kailan papasok ang pera, kung ilan talaga ang dapat ninyong matanggap, kung paano maiwasan ang mga deductions na hindi dapat mangyari at kung ano ang mga hidden benefits na maaaring hindi pa ninyo naa-avail. Huwag ninyong isipin na maliit lang ito. Para sa maraming pamilya, ang 8,400 ay isang buwan ng pagkain, gamot at bayarin. Kaya manatili kayo rito hanggang sa dulo. Siguradong sulit ang bawat minuto. Sige, magsimula na tayo sa pinakaimportanteng tanong. Kailan papasok ang pera? Para sa mga SSS pensyonado, ang schedule ng pension release ngayong Marso 2026 ay nakabatay pa rin sa inyong birth month at ang huling digit ng inyong SSS number. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 1 o 2, ang release ay karaniwang sa unang linggo ng buwan. Ibig sabihin, mula Marso 3 hanggang Marso 7. Kung nagtatapos sa 3 o 4, inaasahan ito sa ikalawang linggo, mga Marso 10 hanggang 14. At kung 15 pataas ang huling digit ninyo, maaaring Marso 17 hanggang 21 ang inyong slot. Ngunit, at ito ang importanteng ngunit para sa mga may UMID-linked account, LBP Union Bank account o DBP account, maaaring mas maaga pang dumating ang transfer kumpara sa mga nag-aantay ng check sa opisina. Kaya kung mayroon kayong linked bank account, i-check ninyo ito ng mas maaga. Huwag na kayong pumunta sa SSS branch agad kung hindi pa kumpleto ang 5 araw ng processing. Maraming seniors ang nagpahassle ng pagpunta sa opisina ng maaga pa, nagastos ng pamasahe, nakapila ng matagal, tapos sabihin ng ahente na hindi pa released. Ito ay nakakainis at hindi kailangan. Mag-check muna kayo online sa My SSS portal o sa SSS mobile app bago lumabas ng bahay. Para naman sa mga GSIS pensyonado, kayo na mga dating government employees, teacher, sundalo, pulis, ang inyong pensyon ay karaniwang nire-release sa ika-15 at ika-25 ng buwan. Sa Marso 2026, inaasahan ang una sa Marso 15 at ang ikalawa sa Marso 25. Kung wala kayong natanggap sa loob ng 2 araw pagkatapos ng scheduled date, huwag nang mag-antay ng matagal. Tumawag agad sa GSIS hotline na 847-4747 o pumunta sa pinakamalapit na GSIS Service Center na may daladalang valid ID, GSIS e-card at inyong latest pension slip. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit 8,400 ang inilalagay natin dito bilang baseline na halaga. Para sa karamihan ng SSS pensyonado na nag-retire pagkatapos ng 2022 at may sapat na number of contributions, ang minimum monthly pension ay nasa 2,000 hanggang 4,000 para sa mga may mas maikli o mas matagal na contribution history. Ngunit kapag idinagdag ang inyong 13th month pension na released sa Marso, at ang possible na 1,000 na supplemental pension adjustment na inanunsyo ng SSS noong nakaraang taon, ang combined amount para sa ilang pensyonado ay maaaring umabot ng 7,000 hanggang 8,400 sa isang buwan. Pero pakiusap, huwag kayong mag-assume na 8,400 ang makukuha ng lahat. Ang inyong eksaktong halaga ay depende sa 3 bagay. Una,
ang inyong average monthly salary credit o AMSC noong nag-contribute pa kayo. Pangalawa, ang bilang ng inyong monthly contributions. Ang pinaka-ideal ay 120 contributions o higit pa. At pangatlo, kung may mga dependent na minor children o ibang beneficiaries na nakarehistro sa inyong account. Ang mas maraming contribution at mas mataas na dating sahod, mas mataas ang pensyon, kaya kung iniisip ninyong maliit ang natanggap ninyo ngayong buwan, worth it na magpa-recomputation kayo ng inyong pensyon sa SSS. Maraming seniors ang natuklasang kulang pala ang kanilang pensyon dahil hindi tama ang na-record na sahod nila dati. Ito ay maaaring i-correct at pwedeng may back pay pa. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-hindi paboritong paksa, yung mga deductions. O, mga mahal na kaibigan, may mga bagay na maaaring bawasan ang inyong pensyon na hindi ninyo alam. Una sa lahat, ang SSS salary loan. Kung may natanggap kayong SSS salary loan dati at hindi pa ito fully paid bago kayo mag-retire, ang SSS ay maaaring mag-deduct sa inyong monthly pension hanggang mabayaran ng buo ang utang. Ito ay tinatawag na lien sa inyong account. Ang malungkot dito ay maraming seniors ang nakalimot na sa mga lumang loan na ito at biglang nagtataka kung bakit mababa ang natanggap. Kaya i-check ninyo ang inyong SSS loan balance online o sa opisina bago pa man mag-expect ng full pension amount. Pangalawa, ang calamity loan at emergency loan na kinuha ng ilang miyembro noong panahon ng pandemya. Ito rin ay may mga balanse na patuloy na nidideduct mula sa pensyon. Kapag may SMS ka na nagsasabing net pension 3,200 pero ang dapat mong matanggap ay 4,000, yung 800 na kaibahan ay posibleng napupunta sa loan payment. Mabuti kung bayad na pero kung hindi pa, alamin ninyo kung hanggang kailan at kung magkano pa ang natitira. Pangatlo, para sa mga GSIS pensionado, mag-ingat sa GSIS Policy Loan at GSIS Consolidated Loan. Katulad ng SSS, ang GSIS ay maaari ring mag-deduct sa monthly pension para sa hindi nabayarang utang. At kung may GSIS Multipurpose Loan kayo, tiyaking hindi ito nag-o-overlap sa inyong pension release dahil minsan ay hindi maayos ang timing ng deduction at maaaring lumabas na kulang ang inyong net. Ang isa pang bagay na kailangang bantayan, ang PhilHealth Premium. Sa ilang kaso, lalo na para sa mga seniors na may active PhilHealth contribution requirements pa, may automatic deduction ito mula sa pensyon. Ngunit ang magandang balita, ang lahat ng senior citizens na 60 taong gulang pataas ay dapat ay covered na ng lifetime PhilHealth membership ng libre. Kaya kung may nakita kayong PhilHealth deduction sa inyong pension slip at 60 na kayo o higit, mag-report agad ito sa SSS o GSIS dahil maaaring error ito. Ito na ang bahagi ng video na talagang gustong marinig ng maraming seniors. Ang mga benefits na umiiral pero hindi malawak na alam. Una, ang death benefit at funeral benefit. Kung mayroon kayong asawa o magulang na pumanaw at SSS o GSIS member siya, mayroon kayong karapatang mag-claim ng funeral benefit na hanggang 20,000 mula sa SSS at hanggang 30,000 mula sa GSIS. Maraming pamilya ang hindi ito nakokolekt dahil hindi sila nakakaalam o hindi nakakarating sa opisina sa tamang oras. May limitasyon ang filing period kaya huwag palampasin. Pangalawa, ang dependents pension. Kung kayo ay SSS pensionado na may anak na menor de edad, ibig sabihin wala pang 21 taong gulang at hindi kasal, mayroon kayong karapatang mag-receive ng karagdagang 10% ng inyong basic monthly pension para sa bawat dependent child hanggang 5 ang bilang. Halimbawa, kung ang inyong basic pension ay 4,000 at may 2 dependent na anak kayo, dapat may dagdag na 800 bawat buwan. Maraming pensyonado ang hindi nakaka-register ng kanilang mga anak bilang dependents. At nawala na ang pera na iyon dahil hindi retroactive ang application maliban sa ilang espesyal na kaso. Pangatlo, itinayday para sa mga GSIS retirees, huwag ninyong kalimutan ang GSIS pension loan. Kahit retired na kayo, maaari pa kayong humingi ng loan laban sa inyong pensyon.
hanggang 100,000 depende sa pension amount ninyo, na may mas mababang interest rate kumpara sa bangko o sa bangko na mga informal lenders. Ito ay mas mainam kaysa sa mangutang sa mga palengkeng nagpapautang ng malaki ang interest. At para sa lahat, SSS at ang GSIS, huwag ninyong kalimutan ang medical assistance at senior citizen discount sa medical reimbursement. Kung kayo ay naospital at PhilHealth covered ang inyong operasyon o gamot, mayroon kayong karapatang mag-file ng reimbursement claim sa loob ng 90 days. Kasama pa dito ang 20% discount at VAT exemption sa lahat ng inyong gamot, pagkain sa restaurant at serbisyo bilang senior citizen. Alamin ninyo ang inyong OSCA card at i-update ito bawat taon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga praktikal na tips na makakatulong sa inyo na mapakinabangan ng husto ang inyong pensyon ngayong Marso at sa mga susunod na buwan. Una, kung hindi pa kayo nagbukas ng dedicated savings account para sa inyong pensyon, gawin na ninyo ngayon. Ang pinakamadali ay ang Land Bank o DBP account na direktang linked sa SSS o GSIS. Dahil dito, pinakamabilis ang crediting at pinakamababa ang maintenance fee. Huwag na kayong gumamit ng joint account kasama ang mga anak para sa pensyon, para sa inyong sariling proteksyon. Dapat separate ang pension account ninyo. Pangalawa, mag-enroll sa e-wallet tulad ng GCash o Maya bilang backup. Hindi ito kapalit ng ATM account ninyo, pero kung kailangan ninyo ng access sa pera habang wala kayong ATM card or naiwala ang card ninyo, ang e-wallet ay makakatulong. Maraming seniors ang nag-aatubili dito dahil takot sa teknolohiya, pero hindi kailangan na mag-isa kayo. Humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo. Isa lang itong isang beses na setup at maaari itong maging malaking tulong sa emergency. Pangatlo, i-record ang lahat. Gumawa ng simpleng talaan kahit sa isang notebook lamang kung kailan kayo nakatanggap ng pensyon, magkano ang natanggap, at kung may deduction ba. Ito ay magiging napakagamit kapag kailangan ninyong mag-follow up sa SSS or GSIS tungkol sa mga missing o kulang na payment. Marami sa mga seniors na nagtatagumpay sa pag-recover ng missed pension, ayong may malinaw na talaan ng kanilang transaction history. Pang-apat, huwag ipadala ang inyong ATM card sa kahit sino. Nakakalungkot pero totoo, maraming kaso ng pension scam ang naririnig natin ngayon kung saan ang mga pekeng SSS agent o GSIS helper ay nag-aalok na i-assist ang mga seniors pero sa katunayan ay nagnanakaw ng pera. Ang tunay na SSS at GSIS ay hindi kailanman hihinging magbigay ng OTP, password o ATM card bilang kapalit ng tulong. Kung may lumalapit sa inyo ng ganito, lumayo ka agad at mag-report. Isa sa mga tanong na madalas maririnig natin, kailangan bang magbayad ng tax sa pensyon? Ang sagot para sa karamihan ng mga seniors sa Pilipinas ay hindi. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ng Pilipinas, ang SSS at GSIS retirement benefits ay exempt sa income tax. Ibig sabihin, ang inyong 8,400 or kahit anong halaga ng pensyon ay hindi dapat bawasan ng BIR. Ngunit may isang mahalagang caveat. Kung nagtrabaho pa rin kayo after retirement at may tinatanggap na additional income na higit sa 250,000 kada taon, ang karagdagang income na iyon, hindi ang pensyon, ay maaaring subject na sa tax. Para sa mga konsultasyon tungkol dito, pinakamabuting makipag-usap sa isang accountant o pumunta sa pinakamalapit na BIR office para malinawan. Para sa mga GSIS retirees na mayroon ding private company retirement benefits o provident fund, maaaring may iba-ibang tax treatment ang mga ito. Ang tuntunin ay ang retirement benefit na natanggap mula sa isang employer-sponsored plan na aprobado ng BIR ay tax-exempt rin, ngunit kailangan itong nakaregister. Kung hindi nakaregister ang plano, maaaring taxable. Kaya kung may lump sum na natanggap kayo sa pag-retire at hindi sigurado kung may bawas na tax doon or hindi, huwag na kayong mag-antay, kumonsulta. Mga mahal na kapwa Pilipino, bago tayo magpaalam ngayong araw na ito, gusto kong ibuod ang lahat ng ating napag-usapan. Hindi dahil kailangan ninyong memorize ang lahat, kundi dahil gusto kong matiyak
na naiuwi ninyo ang pinakamahalaga. Una, alamin ang inyong eksaktong pension release schedule base sa inyong SSS number o GSIS schedule. Huwag basta pumunta sa opisina ng walang alam. Pangalawa, i-check ang inyong deductions, loan balance, PhilHealth at iba pa para malaman kung tama ang natanggap ninyo. Pangatlo, huwag palampasin ang mga hidden benefits tulad ng dependents pension, funeral benefit, at GSIS pension loan. Pang-apat, gawin ang inyong pension account na secure at hiwalay at huwag ibigay ang inyong ATM o OTP sa kahit sino. At panghuli, tandaan na ang inyong pensyon ay hindi luho. Ito ay inyong karapatan. Ito ang prutas ng mga dekada ng inyong trabaho, ng inyong pawis, ng inyong sakripisyo para sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakisuyo lang. I-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay o kamag-anak na senior din. Maaari na lang nating pag-usapan ito sa susunod na pagkakataon, kasama ang mas maraming updates tungkol sa Abril 2026 pension adjustments at ang plano ng gobyerno para sa possible na 13th month at 14th month pension release sa katapusan ng taon. Ingatan ninyo ang inyong sarili, mahal naming mga seniors. Kayo ang haligi ng aming bansa at nararapat kayong matanggap ang bawat piso ng inyong pinaghirapan.